Magandang hapon sa inyo lahat. Ito po si Herbert Turia, author-promoter ng The Critic Show. Ang ating konstruktibong kritisismo, opinyon, komentaryo at konsultasyon sa ligong ito, akibat ang ating pananalig sa ating banal na Panginoon Diyos, banal na Panginoon Kristo at Gabay ng Kalibugan ng Galiman ng Santa Maria, ay hinggil sa issue ng pagbasura o pag-dismiss ng Camilon case na i-refile ng ating PNP. Dinisma ng korte ang isinampang kasong kidnapping and illegal detentions on Camilon case laban kay Police Major De Castro at driver nito o mga kasangkot nito. So walang sapat na di umano ang inihain ng ating enforcement sa korte kung kaya't dinismiss nila ang kaso at pinag-uutos ng korte na pawalan itong mga suspects o kung saan ay parang ang pinakitang kung nila rito ang kanilang pinakitang ebidensya rito ay yung ugnayan yata ni nung Camilon at saka ni Miss Camilon at nung Police Major na mayroong kiki sila sa isang picture. So parang ugnayan lang yata yung pinakita kaya dinismiss yung kaso at walang kinalaman siya doon sa kung paano na-abduct siya that day. So yun yung kaya dinismiss ng korte. So i-aapila di umano ng PNP at ipare-review sa DOJ ang kaso na ito at para mabigyan ng konsiderasyon at ma-refile ito. So yun yung gagawin ng ating PNP ngayon na ayon sa kanilang spokesperson ay ipapareview nila yan with DOJ at itatry nila na ma-refile yung kaso. So kasi kung itong case kasi na kapag pinafile yan, kapag yung kaso ay absolute ay hindi na pwedeng i-refile. Kung walang absolute o final na sinasabi ng korte, pwede mong i-refile yung yung case. So, mahina na siguro yung kaso pero maaaring i-file pa. So, si Catherine Camilon ay nawawala di umano noong pang October 12, 2023 at having nag-travel siya mula Tuy to Batangas City. So, yung pangyayari, nawala siya noong October pa last year. So, ngayon siya ay mula doon sa kanyang pinagtuturuan di umano Tuy, mula Tuy, Batangas to Batangas City. O na siya daw ay namataampa nga doon sa near from Lemery Mall, tapos napunta pa raw ng mula Bawan, Batangas, tumawag siya doon sa mga kapamilya to Batangas City na siya ay mayroong imimit doon. So ngayon ang The Critics Promotions at yung ating People's Anti-Crime Promotions na anti-criminality promotions natin ay mariing sumusuporta sa mahalap atas ng hustisya at karapatang pantao. At issue ito ng pagbasura o dismiss ng Camilon case at planong i-refile ng ating PNP sa korte ay desidido at positibo sila sa isinampang kaso laban sa Police Major at driver nito o yung mga kasangkot. So ang ating korte ay nagdesisyon na mahina ang ebidensya laban sa suspect kung kaya ito dinismiss. So ang ating boses at opinion dito ay mabuti kung yung pagre-refile nito at itong suspect, kung itong suspect talaga ang mga salarin or else ay magre-investigate sila muli at alamin ang talagang salarin o may salarin nga ba at saka isang pa ang kaso sa korte. Kung ang ating PNP ay positibo na itong suspect Police Major ang siyang salarin ay pag-aralang mabuti at refile nila ang kaso, din may tingnan ang iba't ibang anggulo muli na maaari may ibang suspect at kung talagang may kidnapping o illegal detention na nangyari dahil sa nga nawawala nga si Catherine Camilon. So yung posibilidad na siya ay kinidnap or dinitain, yun yung kanilang
mag-iksi ng pangkaso dun sa ano, kasi ang meron silang nakita yung abben na na-abandon yung kotse niya at meron daw mga dugo. So parang merong karahasan na nangyari o natuturo na siya ay dinala sa ibang sasakyan. So parang ganun yung ano. Pero hindi pa rin nagtuturo yun na yung kanyang boyfriend yung ano, o sinasabing boyfriend ay siyang, o karelasyon niya ay siyang salarin. Dahil nga sa ang nag-uugnay lamang ay bilang may relasyon dahil sa paghalik, yun lamang yung nag-uugnay at hindi doon sa kidnapping. So dapat yun ang hanapin ng ano. Dahil nga kasi ang kanila hindi nila niya yung ano, nung major yung relasyon. So ngayon, nung makitaan sila na mayroong kissing, bakit mo dinidinay? Baliwa parang ganun. Pero hindi siya nag-uugnay kung kinidnap. Dapat sana mayroong fingerprint siya doon sa kotse or ano man na nakuha doon sa major tungkol doon, di ba? Para mga ganun siguro. Para masabi, yung maaaring kumidnap as possible suspect o person of interest. So ngayon ay pero ini-establish ng pulis na mayroong kidnapping tsaka illegal detention. Kaya siguro pag-evaluate natin pulis. I-review nga yung case kung bawat anggulo kung paano imbestigahan muli at kung yun ba talaga yung mga salarin niya. So the PNP should prove that missing Camilon is truly kidnapped or illegally detained and possible worse. Or maaaring ibang kaso ang nangyari dyan or iba ang salarin. So maaaring, pero syempre nire-respect yung investigasyon ng ating PNP na yun na yung kanilang finding. Syempre i-review mabuti yun kung yun na nga talaga at siya ay isang pamuli. So have an investigation finding the body of composer to make a sure status ni Camilon. So sana ibigyan ng ating PNP ng kaukulang oras at pre-resource o marsolban nila ang mga kaso ito. Sana maimbestigahan nila, makita nila yung body ni Miss Camilon. So yun ang dapat ng pag-ibayuhin nila. Nila matutuntun yung body ni Miss Camilon. Hindi lang sila magbabase dun sa mga ebidensya na nagtuturo na ito ay kidnap at ito yung kumidnap. So dapat sana mahanap din nila yung body para malaman kung ano yung status niya. Kung buhay pa, mas maganda. Pero kung siya ay deceased na, so dapat makita yung body at malaman, makurensi kung ano nangyari. Diba? Kung ano nangyari, kung ano ang pagpatay na ginawa sa kanya o ganun-ganun. So sana ay sana nga yung ating finding ng ating investigation ng ating PNP ay mahanguan nila ng mga sapat na ebidensya para talaga mapakasuwa kung talaga yung police major na yung police. So tingnan mabuti baka nga in fairness to him, baka hindi nga naman siya iba ang kaso, di ba? So tingnan mabuti kung ano talaga yung dapat, so, para ma-accurate at mapakasuhan yung dapat kasuhan. Kung talagang yun ang dapat yung major ang tingin nila ay hanguan nila ng mahusay na ebidensya para makasukan ng lifetime. Hindi na makalalabas siya sa kulungan ngayon. So maging fair ang ating korte sa Camilon case at madedesisyonan sila ng patas at makatarungan. So yun. So sana maging patas yung ating korte at dito sa kasong ito at lahat ng mga kaso sampa sa kanila. So yun ang pinakamasaklap nga lamang dito ay mauwi sa missing case lang ito na hahanapin ng ating batas. So yun ang problema. Baka mauwi lamang sa kung ano ba ito parang missing case at hahanapin pa kung ano yung pangyayari. Ano ba yung nangyari, bakit nawawala, di ba? So yun ang problema. At ako dito din sa that investigation ay ito ay isang siya, kinidnap or dinitain. So, marami naman kasi ang gulo kung bakit pwedeng mawala ang isang tao. So yun, sana ay gabayan ng ating Panginoon Diyos. So yun, magabayan ng ating Panginoon Diyos na makatarungan ang kasong ito at mabigyan ng hustisya si Catherine Camilon sa nangyari sa kanya. O sana matagpuan na siya at buhay pa siya. Salamin natin. At gabayan niya ang pamalaan, gabayan ng Panginoon siyang pamalaan na matagpuan siya anuman ang status niya. So sana gabayan ng Panginoon Diyos ay ng kalangitan ng PNP para matagpuan yung suspect o sino mang tao na makapagtuturo kung nasaan si Camilon at sana makonsensya yung mga
kriminal at sangkot, maaaring saksi para matukoy kung nasaan yung si Miss Camille doon. Either alive siya o hindi, para yung mga magulang hindi nag-aalala at malaman yung nangyari at kung paano yung kung yung kanilang case na kanilang sinasampa. So sana ay ma-resolve ba itong kaso para maraming mga ganyan mga biktima na yung iba ay nawawala, hindi na resolve. Yung iba matagal na panahon bago nalalaman yung mga biktima na kung saan tinatapon ng mga salarin na yung iba sa may mga cases na nababasa tayo, nilalagay niya sa kung saan para maitago nila yung krimen nila. So nakakatakot yung mga ganun. Yung iba ay mga nakaruman-duman na ginagawa. So yung iba naman yung nahuhuli para mapanagutan yung mga krimen. Pero sana itong ito at yung iba pang mga kaso mga ganyan at any cases ay ma-resolve ng ating pamala, mapanagot yung mga kriminal at sila ay madisiplina sa kung na pagkakataon na makapagbago doon o mga panampalataya pa sa Diyos. Pero dapat sila ay panagot, sila ay madisiplina sa kulong para hindi sila gumalagal na mayroon pa silang mabiktima, diba? O another krimen o ano na ganun na salip na dapat ay sila ay madisiplina dahil mabigat yung krimen na yan. So ngayon ay ang kaliwanagan ng Banal Santa Maria ay gumabay sa ating lahat mula pamahalaan, mga Pilipino. At yung pamahalaan mamahala na mabuti, matuloy, patas ng stikya, tuloy yung harap ng banal. Mga mamaya sumuporta. Sumunod sa pamahalaan, suportahan yung mabuti mamahala, patas ng stikya, karapan ng pantao. Sa gayon, mamumuhay tayo ng mapayapa, maulad, at magkakaroon tayo ng kaligtasang spiritual mula dito sa pagtalima ng pamahalaan ng pagsunod ng mga umayan at higit sa lahat ay lubos na pagtalima ng mabuting balita. Ilan lamang yun na dapat natin sundin gawin para tayo magkaroon ng kaligtasang spiritual at mga gawin natin para tayo ay madisiplina. So yung magandang hapon sa inyong lahat at God bless you. Sana napagsabawasan naman ang The Critics Promotions ng konstruktibong kritisismo, ontaryo at konsultasyon sa linggo. Tingin dito sa issue ito noong kami nun. So sana ay ito ay gabayan ng Diyos na ma-resolve ng ating PNP. Magandang hapon sa inyo lahat at God bless you.